thank you. Ayan, ang isda. May malasog may bulabog Oh, ayan. Ganda. Ayan guys, kung mapapansin nyo, medyo banat-banat itong lambat natin. Nauunat siya kasi mabigat-bigat yung laman. So, ganyan po. Pagka may laman ng ating bag portion, medyo nauunat siya. Kasi most of the fish na nasa ilalim ay mga patay na. Lalo pa katulad ng ganyan guys. Boss, sandali lang po. Magkano po per kilo dito? Magkano per kilo? Yellowfin tsaka? Yellowfin tsaka gulyasan guys oh. Magkano ang kilo? Hindi ko pa makansa yung kilo nito ng magkano. Guys, binigyan ako ng 3 pirasong galunggong. Ayan. May kasamang galunggong yan Pagka galing sa troso, ganyan na nahuhuli namin. May galunggong na maliliit. Ayan. Ayan. Bigay. Guys, ikinakasa na nga ngayon yung ating salok. Kita nyo naman nasa loob yung tao natin, kakapiraso lang yung espasyo na pa niya. Talaga napakalaki nitong ating salok guys halos hindi magkasa sa screen natin. So yan, piniprepare yan para marami pa guys, namumuti sa ilalim. Mga patay na isda guys kaya ganyan. Ayan. Oh, may malasog Galunggong, galunggong. Pakol, pakol. Agawan sila. Prito, paksiw! Galunggong. Prito, paksiw! Good morning guys. Kami ngayon ay aarya ng silong. Ito yung sonar natin. Ito yung object na tatargetin ng ating fishing boat. Ayan. Yung object na yan. Yan ay silong ng ating light boat guys. Silong ng isa nating light boat. So, ginagamitin lang siya ng sonar pagka ganitong oras na nasa 4:35 na tayo ng umaga na madaling araw. So, target. Yan, Maria na guys. Iikutan yan guys, iikutan. Kukulungin niya ng ating barko. Ito yung daan ng ating barko guys. Makikita nyo dyan na makukulong ito mamaya. Yan yung isda guys yan ang isda. So kung titingnan nyo yun sa labas, ganito yan. Ayan. Madilim. Yan yung ating light boat na inaryahan ngayon, yung ilaw na yan. Hindi masyadong makita kasi sobrang dilim. Dalawa yung isang light boat, isang skip lawagan at saka isang paskrabanan dyan. So total darkness yan sa labas, hindi nyo ma-appreciate. Pero kung titingin ka dito, yan. Iikutan na yan ngayon. May object na yan. Ito yung daan, lambat natin. So ganyan guys ang pag-arya sa madaling araw. Dati naman nakapag-vlog na tayo nito, pero ngayon papakita ulit natin para sa mga bagong followers sa Facebook at saka sa YouTube channel natin kung paano umarya ng silong ng light boat. Ayan. Ito po yung isda. Kinukulong na natin ngayon, inarihan na natin ngayon. Dito tayo kumuha ngayon ng shots kasi sobrang dilim sa labas.
Kaya pakikita ko na lang sa iyo yung pag-area sa sonar guys. Kailangan makulong yan. Ang isda kasi guys ay tumatapat yan sa ilaw ng light boat, ng pangulong or ng barko. So, na-attract sila sa ilaw or may mga pagkain dyan sa tapat na yan. Kaya sila nagme-maintain dyan. So, ngayon, usually pagka mga ganitong oras, naiipon sila dyan. Pero pag araw, kumakalat sila or naghahanap sila ng pagkain. So pagka ganyan madaling araw, sumisilong sila dyan. Yan. Ito na po yung lambat natin na iniikot. Ito yung isda. Yan. Ito naman sa kabilang raider guys. Kalahati! Kalahati! Ito yung light boat guys. Yung light boat. Yung mga strap. Guys. So, light boat guys yan ha. Yan ang iniikutan natin. Nasa tapat niyan ang isda guys. Tapat niyan. Ito yun. Ganyan po pag area. Napaka-high-tech po ng ating pangingisda dito sa International Commercial Fishing kasi kung marami pong mga aparatos na ginagamit para makadetect tayo ng isda at makahuli ng isda. So, sabi ko nga po, wala po kami sa Pilipinas. Kami po ay nasa ibang bansa. Ayan. Makikita nyo guys, steady lang yung isda dyan. Steady lang siya. Kasi nandun sila sa tapat ng light boat na may ilaw. Ayan. Meron din kaming fish finder guys. Ito yung fish finder. Ito naman yung CI guys. Current indicator. Nagbibigay siya ng kung gaano kalakas yung agos sa ilalim, anong direksyon, ito yung speed ng barko. Ayan. So, lapit na. Nakulong natin guys, oh, nasa gitna lang. So, pakita ko dito sa inyo sa labas. Ayan, nandiyan pa rin yung light boat natin. Dilim. Baka malaman natin mamaya guys kung gaano kadami ito. Thank you. Good morning. Yan na yung ating main skip guys na umila ng ating lambat. Nagpanagpo na. Kaya maghahagis ng lubid para mabira yung lambat. Ayan. Kailangan may connect doon. Yun, lubid na yun, papunta doon para birahin ng main skip. Ng main winch.
Nalaglag. Patay. Ay. Yan. Hinihinda nila para pilayin ng main skip. Main winch. Binibira na yan. Manang public. Yan yung light boat guys. So konti lang din ang ilaw niya para hindi ganong kumalat ang isda. Kasi pagka maliwanag, kalat yung isda. So ngayon, dapat konti lang ang ilaw para intact or compact yung isda dyan sa tapat niya. Start na sila ng power block guys. Nasa 5:30 na ngayon ng umaga. Pero madilim pa rin sa kapaligiran guys. Ayan. Diyan yung light boat guys. Sa gitna ng ating lambat. Yan ang inaryahan kanina nung madilim pa. Sana nandyan lang yung isda guys. Wala pa kasi nagpapakita dito na pumipitik-pitik. Usually pagka marami yung silong sa palibot niya, marami ng pumipitik-pitik na mga isda. Tinakbo namin ito kagabi ng mga 10 oras. Nasa 100 almost 130 nautical miles ito sa amin kahapon. So from 6 o'clock hanggang 6 o'clock ng hapon, dumating kami dito mga 3:30 na yata. So inaryahan siya ng mga 4:30. Ayan guys. Yan na guys, may ebidensya na tayo nasa loob ng ating lambat. Ayan mga pumipitik-pitik na maliliit na yan. Ayan yung silong ng ating light boat. Ayan o. So dyan, mamaya makikita nyo na nasa labas na yan, maliliit na yan. Hindi yan mahuhuli. Yan ay pagkain ng ating mga tuna. So ngayon, nasa ilalim dyan yung ating inaryahang isda. So malaman natin mamaya kung marami ito. Pero maraming maliliit na yan ay mga kinakain ng ating hinuhuling yellowfin, tuna, skipjack. So malaman natin mamaya kung gaano kadami ito. Stay tuned lang mga kasimahang isda. Tapos kahit pa paano, meron tayong sign na may isda sa loob. Ayan. Good morning! Yan guys, lumalabas na yung ating light boat sa ating loob ng lambat. Ganyan no. Oh. Hindi siya na hindi siya na LC. Kasi may guard yung may guard yung LC. Yan, umalis na siya.
Excuse me. Yun. Hindi man lang natabas yung ating pataw at lambat. Ganyan pag lumalabas ang ating lifeboat sa loob ng lambat. Yan guys, kung nakikita nyo nangingitim na yan, gumuguhit na yan, may pumipitik-pitik na yan, nasa labas na yung maliliit na isda. Oh. Kaya hindi talaga natin nahuhuli yung maliliit na isda guys, para may next generation pa. Yan yung nasa loob kanina, nasa labas na siya ngayon. So kung may isda man dito sa loob, ay siguradong malalaki na ang nandito sa loob ng ating lambat guys. Nasa labas na lahat ang maliliit na isda. Yan, nangingitim na yan. Labas na yun ang lambat guys. Yan ang pataw natin. Dami sana nito kung malalaki na to. Sabi nga sa inyo, hindi namin nahuhuli yung maliliit na isda. Lumalabas dahil malaki yung mata ng lambat namin. Kaya may susunod na henerasyon pa. Yan guys. Eto guys, big eye tuna. Nahuli namin sa silong. Kaysa isang piraso ito, nasa 40 mahigit kilo siguro ito. Ayan. Yan, kasama dun sa ating inaryahan kanina madaling araw. Big eye tuna. Tinga pa lang ito guys ha, tinga pa lang. Kita nyo naman, laki oh. Big eye. Yung kasamahan niya, nandoon pa sa loob. Yan. Power block pa sila ngayon guys. May kalahati na yung lambat. Yan. So sana marami. Marami itong ating nahuli ngayon. Silong ng troso ng light boat dito guys. Ayan. Big eye. Ayan guys, nakikita nyo na yung makapal na alon-alon na yan sa loob ng lambat natin. Yan na yung isda, malalaking isda ito guys. Ayan. Si Boy Buta, si Boy Hilo nandyan. Ayan. Yan guys yung isda, yung umalon-alon na yan. Nakipot ang lambat natin at malapit na itong kalaskasin guys. Ayan. Talaga naman, thank you Lord. May malalaking isda dito. Ganda yung alon-alon niya, sana makapalang ilalim. Makipot na makipot na, thank you. Ayan, ang isda. May malasog eh, may bulabog eh. Oh, ayan. Ganda. Boss, malalaki na ito na boss. Wala na yung maliliit na sinasabi nila boss. Oh. Wala nang maliliit, 'di ba? Puro malalaki na 'yan. Wow. Kita na, madaming gulyasan. Oh, umawas na. Pataw. Ah, malasog eh. Oh, nalaglag ng iba. Okay lang yan.
Migo, maganda. Masyado sa pupa eh, no? More on gulyasan tayo guys or skipjack. Look ang mata. Sit mo down. Sige, sige, para may tupag na rin, tupag. Boss, sandali lang po. Magkano po per kilo dito? Magkano per kilo? Yellowfin tsaka? Yellowfin tsaka gulyasan guys, oh. Magkano ang kilo? Hindi ko pa makansa yung kilo nito ng magkano. Ayan guys, ang ating kusinero namili ng isda. Yellowfin. Oh, yeah, pampaksiw. Ilan estimate? 2,000? 1,000 pataas. Guys, pag sinabi 1,000 pataas, 30 tons pataas. Ay yung 1,000, 1,000 tubs yun o banyera. So abutin siya ng mahigit 1,000. So nasa 30 tonelada pataas guys ang ating nahuli sa silong sa light boat natin na may troso. Ayan guys. Hindi ko makuhanan guys ng underwater kasi malabo ang tubig. Hindi daw maganda kuhanan ng underwater shots ang atin dahil malabo. Migo, malabo. Malabo sa ilalim. O pangit daw kuhanan ng underwater shots kaya hindi natin pinadala yung camera natin. Yan ang ating diver. Si Migo. Taga Sambuanga. Magsa-shoutout na naman yan. Sigurado. Sa Sambuanga, Baliwasan. sabi ko na may shoutout na naman yan eh. Ayan guys. Sayang guys, hindi natin mapadala yung camera ng underwater natin dahil malabo yung tubig, hindi ganun kalinaw kaya pangit din sa kinuhanan, pagkukuhanan natin. Si B1, si B2, ayan, nandito na naman, magkatabi palagi yan eh. Ayan. So first time namin makaarya ng silong guys ngayon sa aming pamamalakaya. Ayan, at nagbalik na nga inyong kasimang isda. Back on track na tayo mga kasimang isda. Good morning and shout out sa ating 488,000 sa Facebook page and 58,000 subscribers sa ating YouTube channel guys. Thank you po sa pagsubaybay at muli po narito na naman ang inyong kasimang isda sa laot upang maghatid sa inyo ng mga kaganapan dito sa aming pangingisda sa international commercial fishing. Wala po kami sa Pilipinas guys dahil wala pong pinapayagang ganitong klaseng barkong pangisda dyan sa Pilipinas dahil konti na nga lang po ang isda dyan. Dito po talaga kami dumadayo sa ibang bansa, sa Papua New Guinea guys. Ayan, kita nyo may mga local crew kami. Hindi kami all Filipino crew kasi meron kaming kasamang 6 na local crew guys. Ayan, na taga Papua New Guinea. Ayun, pag sinabing local crew guys o local fisherman ay galing dito sa bansa kung saan kami ay doon na mamalakaya. Ayan guys. Thank you. Sa bago lang po sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel, ganito po ang pamamaraan namin ng pangingisda dito sa ibang bansa. Ayan guys, hinihila na yung strobo natin. Choker na tayo guys ngayon. Sa pagkakataong ito, ganito makikita nyo, kapag medyo mabigat na yung laman ng ating bag portion, mabigat na yung laman ng lambat natin, ginagamitan ng ganyang puting Samsung rope na ganyan na matibay na sa ganong mas mabilis maiangat ang isda lalo na kung ganito mabigat-bigat na ito. Sa estimate nga po ay nasa 30 tons pataas guys.
So, antabayan natin kung talagang aabot sa 30 tons or higit sa 30 tons mga kasimahang isda. Yan nga pong lubid na yan, ang bibira. Mamaya, may choker yan doon. Napakita ko na rin po sa ating previous vlog. So, yan. Bibirahin po yan para mas itaas ng mas mabilis dahil malaki-laking lubid na po yan guys. Pangmalakasan na yan guys. Katulad din po ng ating shipmate ito, Bimbangers from Ting Lawyers. Ayan. Ito po ay ayan po ang pagmumukhang yan. Taga Ting Lawyers po yan, Bimbangers. Yan, kita nyo, binibira na siya. Oh. Ayan, nakita na naman po ito sa ating mga previous vlogs. Sa bago lamang po sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel, ganito po yan guys. Ayan. Oh, malaking lubid yan. Napakatibay niyan. Oh, kita nyo, medyo umaangal-angal na yung ating motor dahil medyo mabigat-bigat nga siya. Sana mas mahigit. So 30 tons. Morning blessing mula sa ating Panginoon guys. Kaya ipapasalamat kami sa 10 oras naming mahigit na tinakbo kagabi. Inabutan namin yung isda sa silong. Kaya ayan, maraming salamat talaga Lord sa paggabay sa amin sa araw-araw, sa health namin, sa weather conditions, sa aming pamilya, sa aming mga sa aming barko, sa aming helicopter, at sa mga tauhan guys. Ayan, nagpapasalamat kami sa iyo Lord for your guidance and blessings. Ayan guys, kung mapapansin nyo, medyo banat-banat itong lambat natin. Nauunat siya kasi mabigat-bigat yung laman. So ganyan po, pagka may laman ng ating bag portion, medyo nauunat siya kasi most of the fish na nasa ilalim ay mga patay na. Lalo pa katulad ng ganyan guys, patay na yung mga gulyasan. Mabilis siyang mamatay. Ulit-ulit po ako dyan, mabilis mamatay kasi pag nabanggayan sa lambat, namamatay ka agad. Unlike po sa mga yellowfin tuna, hindi ganong namamatay kasi mahaba-haba ang buhay nila, mas matatag sila. Pero ang gulyasan guys, mabilis mamatay, kaya yung mga nasa ilalim dyan na nasusuffocate, namamatay, nandun agad yan sa ilalim. Kaya makikita nyo, ayan, ay nababanat o nauunat na dahil bumigat na yung ilalim niyan. Yan po, kaya ko po sinasabi sa inyo kasi yan po yung tinitingnan namin dyan, senyales na may laman-laman yung laman ng ating bag portion guys. Ayan. Guys, ikinakasan na nga ngayon yung ating salok. Kita nyo naman, no, nasa loob yung tao natin, kakapiraso lang yung espasyo na na-occupy pa niya. Talaga napakalaki nitong ating salok guys, oh. Halos hindi magkasa sa screen natin. So yan, piniprepare yan para magsasalok na tayo ngayon. At ang isda natin ay intact na sa loob ng ating bag portion. So kita nyo, 3 tao na yan. Pero napakaluwag pa, siguro kahit 20 katao nakatayo dito or kasa siguro. Basta nakatayo lang guys ha. Laki ng salok natin. Guys, binigyan ako ng 3 pirasong galunggong. Ayan. May kasamang galunggong yan eh. Pagka galing sa troso, ganyan nahuhuli namin. May galunggong na maliliit. Ayan. Pero usually lumalabas ang ganitong kaliliit na isda sa atin lambat kasi malaking butas. So thank you ha. Pamprito na to. Isang ulaman na to guys eh, oh. Ayan na guys, ang unang salok natin sa ating silong kanina. Tingnan natin. Ayan, more on gulyasan guys, may yellowfin. Halo siya. Guys, ito yung choker natin guys. Yan ang bumibira ng istrobo. Ayan, yung malakapal na. Ayan. Yung nakatali doon.
Paling daw, paling. Paling, yan. Paling. Kuha tayong pakol. Okay. Marami pa guys, namumuti sa ilalim. Mga patay na isda guys eh, kaya ganyan. Ayan. Oh, may malasog eh. Galunggong, galunggong, pakol, pakol. Agawan sila. Prito, paksiw! Galunggong. Prito, paksiw! Yan. Para lang kayo nag ano sa palengke, mamimili kayo ng isda dito. Pagka may mga troso at saka mga silong tayong inaaryahan, guys. Hindi ko alam kung nakailan tonelada na to, marami ng salok eh. Baka may 30 tons na siguro. So ayan, may rami pa. Yan ang ingintab na yan.
Maraming pakol yan, nasa ibabaw, buhay na buhay pang pakol. Tatlong salok guys ang hindi ko na isama dito, ginawa ko dun sa reels. So, baka may 30 tons na siguro. Yan. Ikaw yun ah. Ginagawa akong galunggong dyan. Yan, halong isda guys oh. Wag yan, ikasali yan. Para. Ito mo na kung kailan. Yan, tumayo. Sige, makipili tayo dito ng galunggong. Pakol! Woo! Pakol! Galunggong! Pakol! Parang nagbebenta sa palengke. Guys, robot siya sa pupa nito. Go. Wait! Ariana daw, Ariana! Yan, parang konti na lang guys. Thank you for watching mga kasimangista. At kahit pa paano nakakuha na kami ng siguro nasa 50 tons na. Pang 50, kasi sigurong makakuha tayo ng 50 tons kasi nasa 48 na kanina eh. So baka nasa 50 tons tayo ngayon. Thank you for watching mga kasimangista. At sana maka-area pa ulit kami mamaya-maya dahil maganda naman ang panahon. Shoutout sa ating 488,000 followers sa Facebook page. And ganun din po sa ating YouTube channel, 58,000 subscriber na tayo guys. Thank you for watching. Ito po ang silong ng ating troso na nailawan ng ating lightboat na si Victor 16. Thank you guys for watching. Si Mangisda lamang po. Keep safe everyone. Good health and God bless.